Pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target On Air. Eto, nalalapit na po ang araw po ng eleksyon. Di ba't nung huling makausap natin si General Lucas, yung Regional Director po ng Region 4A Calabarzon. Isa nga yan sa pinag-usapan namin. Dahil kabilaan na rin po yung ginagawang paghihigpit mga kapulisan dun sa seguridad, dun sa kanilang nasasakupan, mga kaibigan. Ito, atin pong kamustahin ang Quezon Provincial Police Office kung ano po yung ginagawa nilang paghahanda, sinasabing preparasyon dyan sa kanilang probinsya, mga kaibigan. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon si Police Colonel Ruben Lacuesta, ang Provincial Director po ng Quezon Provincial Police Office. Magandang hapon po, Police Colonel Lacuesta, at maraming salamat po sa pagkakataon. Ngayon pong 39 days na lang bagong eleksyon. Ano po inyong naging paghahanda? Kumbaga para tiyakin ang seguridad dyan sa Quezon Province. Sir, magandang hapon po sa ating mga kababayan, lalo po sa probinsya ng Quezon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Rex, at kami po dito po sa kapulisan ng Quezon ay marami po tayong mga activities in relation to sa paghahanda natin sa itong election po ng itong May 12, 2025. At sabi mo kanina, Sir, at maraming activities. Dito nga, yung araw nito ay nagkakaroon po kami ng command conference para lahat ng ating mga chief of police ay mag-attend. Para sa ganun po ay lahat ng direktiba galing po sa higher quarters natin ay maibigay sa kanila personally. Para sa ganun po ay mapagpanuhan kung ano po yung mga dapat pang gawin para mas matiyak natin na mas mapayapa at mas tahimik ang ating lalawigan. Lalo nga po itong malapit na po ang eleksyon. At kamakailan nagawi kami dyan sa Quezon Province. Tama po ba yung pagkakaintindi namin sa 3rd at 4th District po, kumbaga nag-ikot po kayo dyan, Colonel? Yes, sir. Madalas po ang ating pag-iikot sa mga police stations natin para makita natin yung kahandaan ng ating mga kapulisan. Lalo po doon sa mga matalayo po na police stations natin. At para sa ganun din po ay makausap din natin ang ating mga kapulisan. Ano po yung mga nakikita nila na pwede pa namin i-contribute dito po sa provincial level. At makikita rin natin kung ano po talaga yung estado ng ating mga kapulisan, lalo po sa mga malalayo na police stations natin dito po sa lalawigan. At kamusta po yung gun ban? Meron na po bang naitalang mga lumabag dun sa gun ban? At kung sakali, meron na po ba tayong datos sa Colonel? Actually, sir, yung ating mga nahuli sa gun ban at marami na rin po tayong nahuli po sa gun ban, mga loose firearms. Pero ang pwede natin pagmalaki po yung ating mga search warrant operations natin ay marami po tayong nakumpiska. Itong pong ban ng Marso ay mayroon po na tayong nakuha po na nakumpiska na 23 firearms. Ban pa lang po ng March yan. So kung ibig sabihin ang ating kapulisan po dito sa Quezon ay hindi lang po sa checkpoint nila nakakakumpiska ng mga iba't ibang klase ng baril, kundi iba-ibang operations po at nagresulta ng iba't iba din na klase ng baril at sabi ko kanina meron na 3 lost firearms. Pan pa lang ng Marso po yan. At ang Quezon Province po ba, ilang municipality na sasakupan nito, Colonel? Ang 39 po na municipalities at 2 pong syudad po ang nasasakop po ng lalawigan ng Quezon, sir. At kamusta naman? Meron po ba tayo na monitor ng election hotspot na dapat po talagang tutukan ng ating kapulisan itong papalapit na itong eleksyon, Colonel? Sabi ko kanina, sir, at ang ating kapulisan ay handang-handa po. Ito po ay pinaghandaan pa natin nung nakaraang taon. At yun naman po mga test practices na ginawa natin nung mga nakaraang elections. At yun pa rin ang ating ginagamit ngayon. Mayroon din po tayong mga bagong initiative, innovations, para mas lalo pa natin na mapaghandaan itong election po ito. At sabi ko nga kanina na yung pag-attend po ng ating mga chief of police para makita natin kung
ano pa yung mga dapat natin itulong sa kanila, lalo po doon sa ating mga ginagawa po mga activities, election-related activities po sa baba na pwede pang dagdagan ng ating mga persa doon sa mga police stations na nagkukulang po ng tao. Apo, at pagdating naman po doon sa barangay community, yung BPAT po, kumbaga ito ba tuloy-tuloy na ginagawa dyan sa Quezon Province? Kasi napakalaking tulong po ng mga force multiplier pagdating sa barangay para makatulong po doon sa pagsugpo po ng krimen, Colonel. Totoo po yan. Ang totoo, sir, nung ako po ay nag-assume as provincial director po dito, ang isa sa mga nakita ko na pinaka-effective is yung ating community engagement. Lalo po sa ating mga barangay. Mga barangay officials. Ngayon, pagdating po sa ronda sa barangay, ang kapulisan kasama po ang ating mga force multipliers natin, umiikot po sila doon at sabi ko kanina, hindi lang po yung pagro-ronda, kundi andun na rin po yung pakiki-engage natin sa ating mga kababayan doon. Kung mayroon po silang mga problema, concern sa atin, na pwede natin ilapit sa iba't ibang agencies ng gobyerno, baka sakali tayo po yung maging conduit sa kanilang mga concerns. So, yun po ang isa sa mga objective natin. Kaya sabi ko nga, isama natin itong mga force multipliers natin para sa ganon, makatulong din sila. And then, of course, syempre, yung ating mga kapulisan na assign sa ating mga barangay. Ito po yung, actually, parang konsepto po ng pulis sa barangay. At paano po natin igagarantiyan na hanggat kayo, Provincial Director, kumbaga makakatulog ng safe ang inyong kababayan dyan sa Quezon Province, Colonel? Sa ating mga kababayan, makakaasa po kayo ng ating kapulisan, lalo po ngayon, panahon na eleksyon, ay sila po ay political at maging neutral po sila lahat. At asahan nyo na yung yung agarang pag-aksyon sa ating mga concerns ay nakahanda ang ating kapulisan. At sabi ko nga kanina na pagdating po sa implementasyon ng ating mga election laws, alam naman natin ang kapulisan ay laging nasa front at lagi sila po yung nakikita natin. So, dapat sumunod lang po tayo, ating mga kababayan, at ang ating mga kapulisan ay gagawa at tutulong sa atin para mapanatili natin itong kapayapaan, katahimikan dito po sa lalawigan ng Quezon. Apo, at kamusta naman ang suporta ni Governor Dr. Helen Tan sa ating mga kapulisan po, Colonel? Una pa sa lahat, sir, ay ang ating provincial government na pinangunahan ng ating minamahal na Gobernador Dr. Helen Tan ay very supportive po sa lahat po ng ating activities dito po sa kapulisan ng Quezon. At kami po ay natutuwa dahil kahit man po ay panahon ng eleksyon ay sabi po natin ang ating probinsya ay nakantabay pa rin sa lahat ng mga tulong na pwede pong ibigay sa amin. Kaya lagi po ang ating mahal na gobernador ay tinitingnan yung ating ng kapakanan ng ating mga kapulisan. At kami naman po sa parte po ng kapulisan ay andyan po na sumusuporta sa lahat ng mga proyekto at plano ng ating mahal na gobernadora dito po sa lalawigan ng Quezon. Mensahe po dun sa mga tagapakinig, particular na po dyan sa Quezon Province, at maraming salamat po, Police Colonel Robel Lacuesta, ang Provincial Director po ng Quezon Province. Mensahe po sa publiko, Colonel. Sa ating mga kababayan dito po sa probinsya ng Quezon, ang inyong kapulisan ng Quezon po ay tumutulong at susuporta at maglingkod po ng naayon sa ating mga batas at maglilingkod ng tunay na pagseserbisyo po dito sa lalawigan. At sabi ko nga, ang amin lang hinihingi yung support at kooperasyon, lalo ngayon panahon po ng eleksyon, magtulungan po tayo. At kami naman po ay agad na action sa lahat po ng mga dudulog niyo po na problema o ano pa man po na mga concerns nyo na mapwede pong maibigay ng ating kapulisan dito po sa Quezon. At kami nagpapasalamat po sa pagkakataon na Police Colonel Robel Lacuesta, ang Provincial Director po ng Quezon PPO. Colonel, salamat po sa oras. Magandang hapon po sa inyo lahat, Sir Rex, at ating mga kababayan.
pagkakataon na maipaliwanag at maihayag ang layunin at responsibilidad ng Philippine National Police Office sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa inyo na sa Oras ng Pulis. Oras ng Pulis sa Target On Air.